Ang gobyerno ng Pilipinas, sa pamamagitan ng Department of Transportation, DOTR, ay nagpaplano na pagsamahin ang operasyon at maintenance ng LRT-1 at MRT-3 sa ilalim ng isang single contract o isang tagapamahala. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang plano ay pagsamahin ang operasyon ng LRT-1 at MRT-3 sa ilalim ng iisang kontrata para sa iisang pribadong operator. Nalayuning gawing mas kumikita ang mga ito, dahil ang kasalukuyang may hawak ng LRT-1, Light Rail Manila Corporation ay nag-iisip ng umalis at nahihirapang kumita, habang ang gobyerno, DOTR ay naghahanap ng solusyon para sa MRT-3 na pag-aari na nila, at ang pagsasama nito sa LRT-1 at sa magiging Unified Grand Central Station, Common Station, ay magiging mas praktikal, kahit may mga hamon sa infrastruktura. Nais ng DOTR na gawing mas profitable o kumikita ang mga asset na ito. Ang pagsasama ng dalawang linya ay inaasahang magpapaganda sa serbisyo, lalo na't magkakadugtong na ang mga ito sa pamamagitan ng Unified Grand Central Station, Common Station, na inaasahang matatapos sa 2027. May isang pribadong grupo na kasalukuyan ng nasa rail industry ang nagpasa ng proposal upang magkasamang patakbuhin ang dalawang railway, bagamat hindi pa pinapangalanan ng grupong ito. Kilala ang Metro Pacific Investments Corporation, MPIC, sa pagpapahayag ng interes na bilhin ang stake ng Ayala sa LRT-1 at kunin din ang operasyon ng MRT-3. Ang hakbang na ito ay kasunod ng mga ulat na nais na ng mga grupong Ayala at Metro Pacific na lumabas o ibenta ang kanilang share sa LRT-1 dahil sa mga hamon sa kita at ridership. Bukod sa mga unsolicited proposal, bukas din ang gobyerno sa solicited bidding o bukas na subastahan para sa mga kontrata ng MRT-3 at LRT-2 ngayong simula ng 2026. Inaasahang magreresulta ito sa mas seamless, o madaling paglipat ng mga pasahero sa pagitan ng mga linya. Gayunpaman, may mga pangamba rin ang ilang sektor tungkol sa posibleng pagtaas ng pamasahe dahil sa privatization. Sa kasalukuyan, ang LRT-1 ay pinapatakbo ng Light Rail Manila Corporation, LRMC, habang ang MRT-3 ay nasa ilalim ng maintenance ng Sumitomo Mitsubishi matapos mag-expire ang build lease transfer agreement nito noong July 2025. Samantala, inaasahang igagawad ng Department of Transportation, DOTR ang kontrata para sa pagtatapos ng Common Station sa Light Rail Manila Corporation, LRMC, ang operator ng LRT-1, sa loob ng unang quarter ng 2026, January hanggang March na magkokonekta sa LRT-1, MRT-3 at MRT-7, matapos tanggalin ang dating mga kontraktor dahil sa sobrang pagkaantala, at layuning matapos ito bago mag-2028 para sa seamless na biyahe. Noong May 2025, tinapos ng DOTR ang kontrata ng dating kontraktor na BF Corporation at Foresight Development and Surveying Company dahil sa sobrang pagkaantala sa trabaho. Ang LRMC ang nagsumite ng mungkahi, unsolicited proposal, upang ituloy at tapusin ang natitirang bahagi ng proyekto, target na muling simulan ng pisikal na trabaho sa site ngayong January 2026. Inaasahang matatapos at magiging operational ang Common Station sa taong 2027, kasabay ng pagbubukas ng MRT-7, pagdudugtungin nito ang apat na pangunahing linya ng tren sa Metro Manila, LRT-1, MRT-3, MRT-7, at sa hinaharap, ang Metro Manila Subway. Magkakaroon ito ng 13,700 square meter concourse kung saan magiging madali ang paglipat ng mga pasahero sa mga bus, jeepney,
at taxi sa ilalim ng pasilidad, dinisenyo ang istasyon upang makaserbisyo ng hanggang 500,000 pasahero araw-araw. Ang Unified Grand Central Station ay nahahati sa tatlong segment, Area A, na nag-uugnay sa LRT 1 at Metrorail Transit Line 3, at Area B, na nag-uugnay sa Area A at C, at Area C, na nagsisilbing plataporma para sa under-construction na MRT 7. Upang maging tiyak, ang istasyon ay inaasahang lalabas at tumatakbo sa 2027, kasabay ng pagsisimula ng operasyon ng MRT 7, isa pang matagal nang naantala na proyekto. Sa panukalang pambansang budget para sa 2026, nakaranas ng malaking kaltas ang pondo para sa MMSP Phase 1, mula sa orihinal na mungkahi na 39.2 billion pesos, ibinaba ito sa humigit kumulang 20.4 billion pesos. Ang desisyong ito ay bahagi ng mas malawak na pagbabawas sa mga proyektong may pondong panlabas, foreign-assisted projects, upang magbigay daan sa iba pang prioridad ng gobyerno para sa paglago ng ekonomiya. Binanggit sa mga deliberasyon na ang MMSP ay mayroon lamang 36% utilization rate sa mga nakalipas na taon. Dahil dito, naging mungkahi ang paglilipat ng pondo sa mga programang mas mabilis magamit ang budget. Ayon sa Department of Transportation, DOTR, ang reallotment ay alinsunod sa mga urgent priorities ng gobyerno upang mapalakas ang social equity at pang-ekonomiyang pag-unlad.